Tinatawagan na sana ni Mara si Nico para magpaalam na pigilan siya ni Lyra. Kaya naman hindi niya na to tinuloy pa. Naku besh, baka nasa meeting pang asawa mo. Huwag mo na muna siyang istorbohin. And besides, ako naman ang kasama mo kaya no worries, sabi ni Lyra. Napatango na lamang si Mara at sabay na silang sumakay sa kotse na dala ni Lyra sa kanilisan ang Del Fiero Corp. So besh, kamusta naman sila tita at Luisa? Namimiss ko na rin sila, tanong niya sa kaibigan. Okay naman sila besh, maayos naman sila at namimiss ka na rin nila pati ng mga bata. Sagot nito pero nanatiling nakataon ng paningin sa kalsada. Pakisabi sa kanila besh na after kumanganak sa anak namin ni Nico, ay uuwi kami doon sa Mindoro para magbakasyon. Para na rin makadalaw kami at makapamasyal ang mga bata. Nakangiting wika niya na tila excited na sa naisip na plano. Tama bang narinig ko? You're pregnant? Gulat na tanong nito. Binagalan pa nito ang pagmamaneho saka siya sinulyapan. Kita naman niya sa mukha ng kaibigan. Na tila natigilan to't parang biglang nagbagong ekspresyon nito sa mukha. Yes, Besh. I'm pregnant pero mukhang hindi ka naman ata masaya. May bahid ng pagtatampo sa boses niya at biglang nalungkot ang mukha. Nataranta naman si Lyra at mabilis nitong itinabi ang sasakyan sa gilid ng daan. Saka ito humarap sa kanya at kinuhang dalawang kamay niya at tinawakan ito. Beshi, look, masaya ko para sa'yo, okay? Sadyang nagulat lang ako, but I'm very happy. Paliwanag ng kaibigan niya. Thank you, Besh. Akala ko talaga hindi ka masaya eh. Nakanguso niyang sabi. Muntik na siyang maiyak dahil dito. Hindi niya kasi mapigilan ang maging emosyonal dahil sa pagbubuntis niya. I'm sorry, Besh, pero totoo masaya ako. Halika nga dito. Ani Lyra, tinila siya palapit saka siya niyakap at hinimasimas ang likod niya. O siya, tara na at baka nagugutom na si baby. Anito na nakangiti at muling binuhay ang makina ng sasakyan. Tahimik si Lyra sa biyahe, kaya naman nilibang na muna ni Mara ang tingin sa nakikita sa bintana ng kotse. Halos mahigit kalahating oras na sila na nasa biyahe hindi pa rin sila nakakarating sa sinasabi ng kaibigan na alam nitong kainan. Medyo nagtataka lang siya at naninibago siya sa kilos ng kaibigan niya ngayon. Parang iba ang way ng bawat galaw nito. Hindi rin tumadaldal gaya ng dati. Ngayon kasi ang tahimik ng babae at mukhang seryoso at ang lalim ng iniisip. May problema bang kaibigan niya na hindi sinasabi sa kanya? Hay, ipinilig ni Mara ang ulo niya sa mga naiisip. Heto na naman siya, napapraning na naman at pati kaibigan niya, nadadamay sa kabaliwan ng isip niya. Napaunat siya ng katawan sa upuan sa bahihikab. Inaantok na tuloy siya. Hey Beshi, mukhang inaantok ka yata. Puna ni Lyra sa kanya at lumingon sa gawin niya. Gumiti naman siya sa kaibigan at marahang tumango. Totoo ang sinasabi nito, inaantok nga siya. Yeah, Beshi, inaantok nga ako, dala kasi ng pagbubuntis ko. Ani at ngumiti sa kaibigan. Pero malapit naman na tayo, hindi ba? Yeah, malapit na. Here is water nga pala, Besh, para maibsan ang antok mo. Wika ni Lyra at inabot sa kanyang isang bottled water. Agad naman tong tinanggap ni Mara at binuksan saka ininom dahil nakakaramdam din naman siya ng uhaw. Halos makalahati nga niyang laman ng bottled water. Hindi nagtagal at mas lalong dumalas ang paghikab niya. Mas lalo siyang nakaramdam ng antok hanggang sa hindi na niya napigilan at naipikit na niya ang talukap ng mga mata. Pero bago siya tuluyang makatulog ay napalingon siya sa kaibigan at nakita niya ang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Lalo lang tuloy siyang nalito sa ipinapakita nitong kilos sa kanya. Parang hindi to si Lyra. Parang ibang tao ang kaibigan niya. Samantalang sinulyapan naman ni Lyra ang kaibigan sa tabi niya. Mahimbing na ang tulog nito dahil sa tubig na pinainom niya na may halong gamot na pangpatulog. Malawak ang ngiti niya habang sinusulyapan si Mara na walang malay na natutulog sa upuan. I'm so sorry, Beshi. Nangingiting wika niya, saka mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Nagising si Mara dahil sa pangangalay ng ulo niya at ganun na lang ang pagtataka niya nang mapansin na wala na siya sa sasakyan kundi nasa isang abandonadong building. Madilim sa paligid at wala siyang ibang nakikita. Sinubukan niyang tumayo mula sa kinuupo ang upuan. Ngunit nagulantang siya nang maramdaman na nakatali ang mga paa niya at ganun din ang mga kamay niya. Biglang binundol ng kaba ang dibdib ni Mara. Si Lyra? Tama, si Lyra ang kasama niya kanina pero hindi niya alam kung nasaan ang kaibigan niya.
Diyos ko, sino naman ang may gawa nito? Sinubukan niyang sumigaw para sana tawagin ang kaibigan niya pero hindi niya magawa dahil may takip ang bibig niya. Muling inalala ni Mara ang nangyari kanina habang nasa biyahe sila. Ang kakaibang kilos ng kaibigan niya kanina na pilit niyang winawaksi sa isipan. Ang kakaibang ngiti nito kanina sa kanya bago siya mawalan ng malay tao. Naalala rin niya ang bottled water na pinainom sa kanya kanina ni Lyra. Diyos ko, wag naman sanang tamang iniisip niya ngayon. Imposible naman na painumin siya ng best friend niya ng tubig na may pampatulog. Kilala niya si Lyra mula pagkabata, kaya sigurado siya na hindi ito magagawa sa kanya ng kaibigan niya. Tumulong luha ni Mara hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaligtasan ng batang nasa sinapupunan niya. Iniisip niya na sana ay masamang panaginip lamang ito. Lord, please, help me and my baby. Huwag niyo po sanang hayaan na may mangyaring masama sa amin ng anak ko. Piping dasal ni Mara habang patuloy na umiiyak. Naalala niya ang 3 anak sa mansyon. Sigurado siya na hinahanap na siya ng mga to. Nico, tulungan mo kami ng anak mo. Sana maramdaman mo na mahal na nasa kapahamakan kami. Natigilan si Mara nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kinaroroonan niya. Kasabay nun ay ang biglang pagliwanag ng buong paligid. Tapos ka na bang magdasal, Beshi? Wika ni Lyra. Tumamad sa kanyang mukha nito na tila masayang masaya sa kalagayan niya. At nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Nalaki ang mata niya nang makita to. Gustuhin man niyang magsalita pero may takip ang bibig niya. Subalit lumapit to sa kanya at biglang tinanggal ang scotch tape sa bibig niya. Napapikit tuloy siya dahil sa sakit at naluha ang mga mata niya. Lyra, samit niya nang makabawi siya. Oo, ako nga. Anong ibig sabihin nito? Garalgal ang boses na tanong niya sa kaibigan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tuluyan na siyang napahagulhol sa harapan nito. Umaasa na maawa sa kanyang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ni Lyra sa kanya. Akala ko ba matalino ka? Pero bobo ka rin pala, Mara. Nakangising wika nito at yumuko sa harapan niya. Ikaw, akala ko kaibigan kita pero traidor ka pala. Sigaw niya sa mukha ni Lyra. Napaayos naman ng tayo si Lyra at pumalakpak pa ito habang natatawa. Wala namang nakakatawa sa sinabi niya. Ang bobo mo, Mara. Ang bobo mo. What made you think na ako talagang kaibigan mo? Biglang sumeryoso ang mukha ng babae at tumalimang titig sa kanya. Celine? Muling pumalakpak ang babae at muling tumawa na parang demonyo sa pandinig niya. Nababaliw na talaga itong si Celine at ginamit pa pati ang kaibigan niya para lang gumanti. At ang tanga niya sa part na hindi man lang niya kaagad nahalata na ibang tao palang kasama niya kanina. Akala niya nananahimik na ito. Yun pala'y nananahimik kasi may plano pang balikan sila ni Nico. Ang pamilya nila. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Nasaan si Lyra? Tinitigan siya ni Lyra na nasa harapan niya sa kanito niya siya ng isang tauhan na kaagad sumunod sa babae. Bitawan niyo ko! Mga hayop kayo! Naiyak si Mara nang marinig niyang boses ng totoong Lyra. Kinakaladkad ito ng 2 lalaki papalapit sa kinaroroonan niya habang nagpupumiglas. Naawa siya rito at pati ang kaibigan niya dinamay pa ng hayop na si Lynn. Gaya niya pinaupo rin ng mga to sa upuan ni Lyra nang bagong dating sa katinali sa upuan. Pakawalan niyo kami! Mga hayop kayo! Malakas na sigaw ni Lyra. Shut up! Sigaw ng impostor na Lyra. Celine, pakawalan mo kami please, maawa ka! Pagmamakaawa niya sa babae. Kailangan niya makiusap dito dahil hindi lang buhay niya ang nanganganib sa kamay ng babaeng to, kundi maging ang buhay ng batang dinadala niya at buhay ng kaibigan niya. Subalit imbis na pakinggan siya ni Celine ay isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. Sobrang lakas ng sampal nito kaya ramdam niyang uminit ang pisngi niya sa sakit. Mara! Rinig niya sigaw ng totoong Lyra. Napadura si Mara dahil nalasahan niyang dugo sa bibig niya. Nasugat palang gilid ng bibig niya sa pagsampal sa kanya ng impostor. Awa? Bakit? Naawa rin ba kayo noong pinatay niyo si Lorenzo? Di ba hindi? Kaya ngayon bakit ako maawa sa inyo? Kasi demonyo si Lorenzo at ngunit hindi na natapos na nakagapos sa si Lyra ang sasabihin ng sampalin din to sa mukha ni Lyra na impostor. Tumahimik ka! Kung ayaw mo pasabugin ko yung bungo mo! Sabi ng impostor sa kaibigan niya. Lalong sumikdo ang kaba sa dibdib ni Mara at umiiling na napatingin kay Lyra habang tumutulong luha niya, lalo pat nakatutok sa ulo ng kaibigan niyang baril ng impostor na si Celine.
Nakahinga lamang siya ng maluwag nang biglang tumunog ang cellphone ni Celine, kaya binaba nitong hawak na baril at sinagot ang tumatawag. Easy, Mr. Del Fiero, hindi ko papapatayin ang asawa mo, sabi ni Celine at malademonyong tumawa. Easy, Mr. Del Fiero, hindi ko papapatayin ang asawa mo, rinig niyang sabi ni Celine sa kausap nito. Alam niyang si Nico ang nasa kabilang linya na kausap ng impostor na babae, kaya bigla siyang nabuhayan ng loob. Huwag mong sasaktan ng asawa ko, Celine. Sabihin mo kung anong kailangan mo, ibibigay ko. Rinig niyang wika ni Nico sa kabilang linya dahil naka-loudspeaker ang tawag. Wala akong kailangan. Ang kailangan ko'y patayin ng babaeng pinakamamahal mo. Kaya kung ako sa'yo, Nico'y magpaalam ka na sa asawa mo. Galit na sabi ni Celine sa kapinatay ang tawag. Celine, no! Narinig pa niyang sigaw ni Nico sa kabilang linya. Malawak nang umisi ang babae matapos patayin ng tawag. Umayos to ng tayo at sinuksok nitong hawak na baril sa likuran habang hindi inaalis ang masamang tingin sa kanya. Pagkatapos itinanggal nito ang prosthetics sa mukha. Kaya ngayon kitang-kita na niya ang totoong Celine dahil wala ng pagiging impostor nito na kinopya ang mukha ng kaibigan niya. Celine, please, itigil mo na to. Parang awa mo na, hindi pa huli ang lahat. Pwede kong kausapin si Nico na hayaan ka na lang basta pakawalan mo na kami, please. Umiiyak na pakiusap ni Mara kay Celine. Nakikita kasi niya ang sobrang galit sa mga mata ng babae na anumang oras ay pwede silang patayin. Subalit hindi siya pinansin ni Celine at tinitigan lang siya ng malamig. Saka nito binalingan ang mga tauhan. Hoy kayo, siguraduhin niyo na hindi makakatakas ang dalawang ito kung hindi mananagot kayo sa akin. Bili nito sa tatlong armadong lalaki na may pagbabanta. At kayong dalawa, huwag niyo na subukang tumakas dahil kahit na anong gawin ninyo, hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Lalo ka na Mara. Galit na singal sa kanya ni Celine. Hindi nito pinansin ang pagmamakaawa niya. Napakawalan sila. Celine, hello! Galit na ibinagsak ni Nico ang hawak na cellphone matapos siyang patayin ng tawag ni Celine. Fuck! Malutong na mura niya sa hangin. Tamang ang hinala niya na si Celine ang nagkidnap sa asawa niya at hindi si Lyra. Dahil hindi yon kayang gawin ni Lyra kay Mara. Lalo pat kapatid ang turingan ng dalawa sa isa't isa. At wala itong dahilan para gawin yon. Chinek niya kanina ang CCTV sa parking area at nakita nga niya sumakay si Mara sa sakyan ng babae nagpakilalang si Lyra. Ang sabi ni Letty ay nagpaalam daw si Mara na lalabas kasama ang BFF ng asawa niya para kumain sa labas. Inaya pa raw nito si Letty pero hindi nakasama ang sekretarya niya dahil pupunta ito sa ospital kaya naman mag-isang umalis si Mara. Tapos ang meeting niya at bandang lunch ay naghintay sa pagbabalik ng asawa niya pero inabutan na siya ng hapon ay hindi pa rin bumabalik si Mara. Hanggang sa sumapit ng gabi wala pa ring Marang umuwi. Sir, hindi tayo umabot. Konti na lang sana at matatrack na natin ang location kung nasaan sila. Pero namatay kaagad ang tawag. Wika ng hacker na kinuha niya para sakaling tumawag ang kumuha kay Mara, ay malaman nila kaagad kung nasan to. Inis na napahilamos ng mukha si Nico. Don't worry son, mahuli rin natin ang silin na yun. Gumagawa na ng paraan ng lahat ng mga tauhan ko at ilang matataas na connection sa batas. Sisiguraduhin natin this time wala na siyang magiging kawala pa. Anang daddy niya. Oo nga naman anak, may awa ang Diyos. Alam nating hindi niya pababayaan ang mag-ina mo't kaibigan mo. Singit ng mami niya at tinapik-tapik siya sa braso. Daddy? Napalingon siya nang marinig ang boses ng anak na umiiyak. Kanina pa hinahanap ng bata ang mommy nito. Nakatulog na nga lang ang mga anak niya na umiiyak at hinahanap si Mara. Hindi kasi sanayang tatlong bata na gabi na wala pa si Mara. Lalo na ngayon, hating gabi na't wala pa ito. Come here, sweetheart. Tawag niya sa bata na kagad namang lumapit sa kanya. Binuhat ni Nico si Sophie at tinaplos-aplos ang buhok ng anak niya. Stop crying na sweetie. I promise, ibabalik ni daddy si mommy, okay? Aniya sa anak sa malambing na boses. Sumisinok-sinok naman na tumango ang bata. Hindi nagtagal at nakatulog itong muli, kaya naman dinala niya itong muli sa kwarto sa itaas. Pagkatapos mailapag ang anak, ay lumabas na kagad si Nico at bumalik sa sala. Naroon pa rin ang daddy niya. Ang mom naman niya ay sinamahan ng mga bata sa kwarto. Sir, wala po ba kayong posibleng alam na lugar na maaring pagdala ni Celine kay Ma'am Mara? Tanong ni Ryan, ang isang PI niya. Sandaling natahimik si Nico at napaisip ng malalim. Pilit inaalalang imposibleng alam niyang lugar na maaring pagdalan sa asawa niya at kay Lyra.
Hayop na babaeng yun. Gusto talagang mamatay. Napatayo sa galit si Henry habang nakakuyom ang kamao ng kaibigan niya. Maging ito ay galit na galit. Napatingin si Nico sa suot na relo at nakita niya na mag-aalauna na ng madaling araw. Pero hindi pa rin tumatawag muli si Celine. Halos hindi na siya mapakali habang tumatakbo ang oras. Oras? Relo. Naalala niyang relo na naregalo niya kay Mara nung nakarang buwan. Ang Apple Watch nito. Tama, suot palagi yun ng asawa niya. I know it. Sambit niya't kagad na binuksan ng cellphone niya. Naalala niya nang ibinigay niyang Apple Watch sa asawa niya nakakonekta sa cellphone niya. Sana lang talaga'y nakabukas ang GPS ng Apple Watch nito. Para siyang nabuhayan ng dugo nang makitang naka-on ang GPS ng asawa niya. Mabilis ang kilos niya at kagad niyang net-track ang exact location ni Mara. Let's go, men. Kailangan na nating umalis para ligtas ang asawa ko. Mahigpit niyang utos sa mga tauhan. Take care, son. Anang daddy niya, hindi na siya sumagot at tinanguan na lamang ito. Nauna na siyang lumabas ng mansyon at sumakay sa sakyan niya. Ganon din si Henry. Wait for me, wife. Hindi alam ni Mara kung anong oras na ba at hindi siya dinadalaw ng antok. Hindi naman sila makapag-usap ni Lyra dahil parehong may busal ang panyo ang mga bibig nila. Naawa siya sa kaibigan niya, pati ito nadamay pa sa paghihiganti ni Celine ng walang basihan. Nababalo na talagang babaeng yun. Napatingin si Mara nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaki na nagtatawanan. May dalang pagkain ng dalawa at ang isa naman ay tubig. Bigla tuloy siyang nauhaw. Kanina pa nanunuyo ang lalamunan niya. Pero wala naman siyang plano na kumain kahit na nagugutom na siya. Nilagay ng dalawang lalaki ang pagkain sa harap nila ni Lyra. Kung kanina sa upuan sila itinali habang nakaupo, ngayon naman ay sa lapag na. Matapos ilapag ang pagkain ay lumapit ang mga to sa likod nila at tinanggal ang panyo sa bibig nila. Kumain na kayo mga miss. Bili ni madam na pakainin raw muna kayo. Wika ng isang lalaki na pangit ang muka. Tama, kumain daw muna kayo bago nyo salubungin si San Pedro. Sabat naman ng isa na mukhang unggoy. Nagsipagtawanan pang mga to dahil sa sinabi ng huli. Paano kami kakain kung nakagapos ang mga kamay namin? Aniya ni Lyra. Kita niya na nagtingin na ng tatlo sa sinabi ng kaibigan niya. Pasensya na miss, pero hindi pwedeng tanggalin ang mga tali niyo. Mukhang matatalino pa naman kayo, mahirap na. Wika nung pangit na lalaki. Pero pwede naman namin kayong subuan kung gusto niyo, hindi ba mga pare? Natatawang sabi nito at tumingin pa sa mga kasama. Mga pare, total papatayin lang din naman ni madam ang dalawang ito, bakit hindi na muna natin sila pakinabangan? Oo nga no, sayang naman ang ganda niyong dalawa kung lupa lang ang makikinabang sa inyo. Namamanyak na sabi ng isa at hinawakan pa si Lyra sa braso. Don't touch me! Manyak! Sigaw ng kaibigan niya. Huwag ka nang pakipot pa miss, sisiguraduhin kong masasayahan ka sa gagawin natin. Ngisi ng demonyo. Bitawan niyo ako, maawa kayo please, huwag niyong gawin to. Umiyak na pagmamakaawa ni Lyra. Kanina lang palaban ka, tapos ngayon nagmamakaawa ka? Ngisi ng lalaking pangit at manyakis. Please, parang awa niyo na, huwag niyong galawin ang kaibigan ko. Please, umiiyak na wika niya habang nakikiusap sa mga demonyong lalaki. At ikaw naman, halika dito. Nagulat si Mara nang bigla siyang itulak ng isa pang lalaki, kaya napahiga siya sa semento. Ang sakit tuloy ng likod niya. Mga hayop na to. Mga pre, itigil niyo na yan. Tumawag si madam, parating na raw siya. Biglang salita ng isang lalaki nang pumasok to. Napansin ni Mara na napahintong lalaking nakaluhod sa paanan niya. Ganon din ang dalawa na may hawak kay Lyra. Mabilis na tumayong mga to tinayo ang sarili. Wrong timing naman, reklamo ng mukhang unggoy. Habang ang dalawa'y kakamot-kamot sa ulo. Laking pasalamat ni Mara at hindi natuloy ang masamang balak sa kanila ng mga tauhan ni Lyra. Mas gugustuhin pa niyang mamatay na lang kaysa maghahasa pa ng mga demonyong lalaking ito. Ano yun? Tunog ng baril yun ah. Sigaw ng mukhang unggoy at kagad tong bumunot ng baril. Pako, silipin mo sa bintana. Utos dito sa isang kasama na kaagad namang lumapit sa bintana para sumilip. Ben, lagot, maraming lalaki na sa labas. Mukhang nasundan tayo. Malakas sa sigaw nito dahil halos hindi na magkarinigan dahil sa malalakas sa putok ng baril ang maririnig sa labas. Nalintikan na. Paano naman tayo nasundan ng mga yan? Sigaw ng lalaking Ben, nanginginig naman sa takot si Mara at Lyra at patuloy na umiiyak. Hindi nila magawang magtago dahil nakataling mga kamay at paa nila. Tara, salubungin natin ang mga kalaban at tubusin.
Matapang na wika ng lalaking Ben ang pangalan. Lumabas sa mga to at iniwan sila ni Lyra sa loob pero nilak ang pinto. Beshi, sa tingin mo sila na ni Nico dumating? Umiyak na tanong ni Lyra. Oo, Bes. Malakas ang kutob ko na nahanap na tayo ni Nico. Manalangin na lang tayo na walang may mangyaring masama sa kanila para mailigtas tayo. Sagot niya sa kaibigan. Kahit na umiiyak sa takot ay tinatagan ni Mara ang loob niya. Sabay silang napatili ni Lyra na isang malakas na putok ng baril ang narinig nila. Kasunod nun, ang pagbukas ng pinto.